dahil nakakaranas po sila ng pag-ulan at pagbaha. Kuha po tayo ng update dahil nasa kabilang linya po natin si Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel. Good morning po, Gov. Morning po, sir. Yes, good morning to all of you. Good morning to your listeners. Opo. Sir, kamusta po as we speak ang lagay po ng panahon ngayon sa Surigao del Sur? Kapag ka ngayon, medyo moderate rains na lang tayo, pero yung the past 2 nights, malakas talaga ang ulan, no? So nag-start ang ulan nung Wednesday night, tuloy-tuloy talaga yun mula gabi hanggang early morning. So kaya tumaas yung tubig, then pagka Thursday morning, medyo bumaha na sa ibang lugar. Pagka Thursday ng morning, medyo humupa yung ulan, pero tuloy-tuloy pa rin, pero moderate lang. Pagka dating ng Thursday night na naman, tuloy-tuloy na naman heavy rainfall hanggang umaga, kaninang umaga. So sa pagka ngayon, there are some municipalities na talagang submerged. There are 5 municipalities na affected natin. Then itong affected families, nasa 21,062 na. Ang affected individuals, nasa 82,494. We were able to evacuate, pero ito mag-i-increase pa ito. As of this morning, naka-evacuate na tayo ng 507 families. Ang individuals is 1,728. Yung affected barangays is 43 out of 313. Yung partially damaged houses is 19. But this might increase, no? So sa pagka ngayon, sana medyo gumanda-ganda ng panahon para medyo bubaba ng tubig. Isang most affected is Bislig City, kung sana yung ibang bahay medyo 5 feet underwater na, no? So ngayon, naka-standby ang natin. Naka-activate na ang monitoring center natin. Naka-red alert status na tayo. We're still collating yung mga mayroong bang casualty, pero so far no casualty has been reported. Ito nga ang medyo pabigat sa amin kasi hindi pa kami nakaka-recover doon sa Typhoon Basyang. Basyang. Doon sa Typhoon Basyang, malaking damage namin sa Typhoon Basyang. I already reported this to the Office of the President, sa DSWD. Marami kaming infrastruktura na nasira. Hanggang ngayon, nagre-repair pa kami ng mga kalsada, ng mga ibang infrastruktura. Hindi pa nga kami tapos magbigay ng mga relief distribution. Actually, mayroong mga dagdag na relief distribution. Ngayon, tinamaan na naman kami nito. So, we are already readying food packs para i-distribute na naman dun sa mga affected areas. Pero Gov, meron po ba mga isolated areas sa mga oras sa ito dyan po sa Surigao del Sur? Sa pagka ngayon, wala pa, pero merong isa, pero ito not because of yung shear line na nangyari ngayon, kung hindi yung sa Typhoon Basyang. Meron tayong isang isolated doon na hanggang ngayon, kasi nung Typhoon Basyang, meron tayong 8 kilometers na landslide . So yun ang clear natin. Hanggang ngayon, hindi namin maiwan-iwanan kasi pag malakas ang ulan, nagla-landslide uli. But nagpapadala na kami ng ibang equipment doon sa isang barangay para ma-clear na nga yung landslide nila din doon. So ibig sabihin, Gov, hindi pa rin po sila nahatira ng tulong yung mga binabanggit po natin na isolated area? Isa lang yun, isa lang po yun. Nahatad na na lang sila, nagbigay na doon. In fact, I requested nga para madagdagan kasi medyo mahirap. I requested a helicopter support from the Air Force. Pero hindi pa rin dumarating. So inaano na lang muna namin, yung manual na lang muna. Opo. Sa mga nagdaang balita po, umabot daw po sa 1.5 billion pesos ang damages from Basyang. At ngayon po, naapektado kayo ng shear line, yung mga pag-ulan. Kaya pa ho ba ng pondo ng lokal na pamahalaan para po masolusyonan po itong mga problemang ito, sir? Mukhang hindi nakakayanin. That is why nanawagan na nga ako doon sa national government. In fact, I already brought this up to the President and then nakipagkita na rin ako kay SAP Anton Dameo. I admitted the damage report. I also reported this to ES Ralph Recto.
nag-report na rin po tayo sa OCD. Lahat po yun documented. We already submitted all the damage report. Pero yung iba, dinahandaan na namin, lalo na yung mga tulay na medyo naputol yung approach niya. So gumawa na lang muna kami ng makeshift. Yung isang malaking damage, yung mga water supply systems. So we have already provided, lalo na dun sa mga barangay, kasi each barangay has their own water supply systems. Pero dahil sa baha nga, na-wash out yung mga pipeline. So yun ngayon ang inatubag natin kasi importante yung tubig eh. Yun talaga medyo importante. Sa food packs, we were already able to distribute 40,000 food packs. So ang problema na lang namin medyo sa infrastructure. Then yung sa landslide naman na 8 kilometers, kahit na maklear pa namin yon, pero I already inspected that twice. Very clear, nag-depress na po yung mga concrete pavement. Tapos yung ibang slope protection na wash out na. So hindi namin kakayanan talagang National Roads and Bridges. So dapat ang gumawa nun is the Department of Public Works and Highways. Kamusta po yung kalagayan ng ating mga kababayan sa mga evacuation center? Dahil medyo matagal na po silang andyan. Hindi naman po ba sila nagkakaroon ng mga karamdaman, ng mga sakit? No. Yung sa Typhoon Basyang, ganun din eh. Wednesday, nagsimula ang ulan, naglandfall ng Thursday. Pero by Friday, yun, mas marami yun. There were about 80,000 individuals na na-evacuate natin doon. Pero pinauwi na po natin sila. Ngayon, after mga 2 weeks, same day, Wednesday nagsimulang ulan, pero ngayon mas konti ang, ibig sabihin mas konti na ipabacuate po natin. So they're already being given food packs. So pag medyo nag-clear na ito, ipapauwi na rin po natin. So actually, yung iba dyan 2 days or 1 night pa lang po. Kasi yung nag-evacuate nung sa Baguio Basyang, pinauwi na po natin yun nung Friday. Two Fridays ago. Ngayon, yung iba, pag itong shear line nga, hindi naman bagyo ito, yung sa heavy rainfall lang talaga. Talagang sobrang tubig. 2 nights straight. Opo. So ang maliwanag po, Gov, pagdating po sa pagkain, yung relief goods po, kayang-kaya na po yan ng lokal na pamahalaan. Ang problema po yung infrastructure. Yes po. Pero kung makakabigay sila, kasi yung nirelease namin sa Typhoon Basyang, nagdagdag na po tayo, no? As I've said, mga 40,000 food packs na yung na-release natin. So, siyempre, ang ginagamit na po natin ngayon, because we already declared the state of calamity dun sa Basyang, ginagamit na po namin ngayon yung Quick Response Fund. Because yung Quick Response Fund, supposedly, yan ay naka-trust fund yan. You can only use that during state of calamity. So, yun na po ang ginagamit natin ngayon. Gaano po ba kalaki, Governor, yung pinsala po sa infrastruktura na idinulot na itong Basyang at madadagdagan pa, posibleng madagdagan pa, no? Dahil po sa shear line, epekto naman po ng shear line. Well, doon sa infrastructure, kasama na ito lahat, national roads and bridges, provincial roads, municipal roads, nasa 954 million pesos. Sa damage to agriculture naman, kasi agricultural province kami, meaning ang kabuhayan talaga namin, means of livelihood sa Surigao del Sur is farming, no? So marami tayong rice land doon. Nung Typhoon Basyang, medyo naapektuhan talaga yung mga rice lands natin. Supposedly, mag-harvest na po tayo sa mga March or April, pero baka yung production po namin bababa. Dahil may nasirang ang mga rice lands, no? Dinagdagan pa nito, lalong bababa na yung production namin. Opo. Gov, siguro po kung may mga nakikinig po sa atin ng mga taga Surigao del Sur at yung kanilang mga pamilya na nasa ibang lugar, yung assurance po mula po sa ama ng lungsod para po dun sa mga biktima po ng ganitong kalamidad, sir. Well, dun sa mga nakatira sa Manila na may mga relatives kayo sa Surigao del Sur, rest assured na ginagawa naman natin ng paparaan. Ang target po natin is zero casualty, no? So we are really taking care of all those nasa low-lying areas na nandun na po yung mga ikangang mga rescuers natin na kung kailangan evacuate sila, maipabacuate naman na kagad natin. Ang target po natin, zero casualty. Okay, with that, Governor Johnny Pimentel, maraming salamat po sa inyong update at mag-iingat po kayo. Thank you, sir.
Maraming salamat po kay Gov. Johnny Pimentel ng Surigao del Sur. Mga kababayan po natin dyan, kapit lang po Walang bagyo ha. Walang Shear bagyo. line po yan. Yung salubungan ng malamig at saka mainit na hangin. Ano Diba? no? Ba yan? Nagdulot ng malakas na ulan hanggang sa pagbaha. Nabiktima rin kasi sila ng verbena last Oo. year. Letter V pa yung bagyo. Ngayon Tapos naman may yung basyang. letter B this Tapos year. shear line Shear naman. line naman. Ano ba yan? Patong-patong na dilubyo sa ating mga kababayan. Hindi pa nga sila tuluyan nakakabangon Correct. eh. Oo. Diba? Ito na naman. Nakaka-recover. Diyan lang po kayo. Magbabalik pa ang